Ako si Mia at ito ang aking kwento. Graduating pa lang kami noon sa high school ni Renz nang mas nanaig ang aming kapusukan. Maaga akong nabuntis at naging batang ina sa edad na 16. Renz, buntis ako. Ano? Sigurado ka? Nagulat ito sa sinabi ko. Hindi na ako dinadatnan eh. 3 buwan na. Kaya nag-PT ako para makasiguro. At positive. 2 guhit. Kung duda ka pa, samahan mo ko magpa-check up sa OB-GYN. Paano ba to? Tsak na pagagalitan ako ni Mami at Daddy. Uuwi pa naman sila ngayon para magbakasyon. May pag-aalalang saad nito. Mas lalo naman ako. Tsak na palalayasin ako ng nanay at tatay ko kapag nalaman nilang buntis ako. Naiiyak kong wika. Bahala na. Hindi pa naman masyadong halatang tiyan mo. Wika niya na halatang namomroblema na. Pero Renz, paano na ako? Natatakot ako. Tuluyan na akong naiyak. Pareho naman nating ginustong nangyari, di ba? Hindi naman kita pinilit. Basta bahala na. Inis nitong wika. Ginawa ko ang lahat upang itago ang pagdadalang tao ko. Ngunit alam kong isang araw ay malalaman at malalaman rin ng mga magulang ko ang totoo. Mia, halika nga dito. Mag-usap tayo. Bigla kong kinabahan nang tawagin ako ng nanay ko. Kinutuban akong nagdududa na siya. Bakit po, Nay? May napapansin ako sa'yo. Lumalaki yata ang tiyan mo. Tanong niya sa akin. Po, tumataba po kasi ako na eh. Nauutal kong sagot. Yang tiyan mo lang ang tumataba? Nagdududang tanong nito. Nay, magsabi ka ng totoo sa akin. Buntis ka ba? Galit nitong tanong. Nay, sorry po. Hindi ko na napigilang umiyak. So, totoo nga ang hinala ko? Malagdi ka! Kibata-bata mo pa, nagpabuntis ka na? Nakakahiya ka? Galit na galit itong pinagsasampal ako. Sorry po, Nay. Lumayas ka dito! Nay, patawarin niyo po ako. Huwag niyo po akong palayasin. Sa susunod na buwan na pong graduation namin. Pagmamakaawa ko sa kanya. At may plano ka pang umakyat sa stage na malaki ang tiyan mo? Idadamay mo pa kami sa kahihiyan? Lumayas ka dito! Galit na galit itong pinalayas ako. Wala akong nagawa kundi ang umalis na lang sa amin. Pinuntahan ko si Ren sa bahay nila at napilitan kaming aminin sa mga magulang niya ang totoo. Dahil wala akong ibang matutuluyan. Ano tong ginawa nyo? Kibabata nyo pa. Graduating pa lang kayo sa high school? Wika ng mami niya. Sorry, ma'am. Pinalayas po si Mia sa kanila. Wala po siyang mapupuntahan. Wika ni Renz. Hindi kayo pwedeng magsama. Hindi ko kayo pwedeng konsintihin. Wika pa ng mami niya. Hindi po kami magsasama. Hindi pa po ako handa. Ayoko pa rin namang mag-asawa eh. Marami pa akong gustong gawin at marating sa buhay. Wika ni Renz. Bigla akong nasaktan sa sinabi niya. Pwede naman po siyang tumuloy muna dito sa atin, di ba? Habang buntis siya. Wika pa nito. Ewan ko sa'yo, Renz. Papasok ka sa ganitong problema tapos sasabihin mong hindi ka handa? Wika ng mami niya. Please, ma'am. Nandito na to eh. Wala na po akong magagawa. Pero ipinapangako ko po sa inyo. Hindi po ito magiging hadlang. Magtatapos pa rin po ako sa pag-aaral at tuto pa rin ang mga pangarap ko. Wika ni Renz. Bumalik na sa abroad ang mga magulang ni Renz. Kami na lang ang naiwan sa bahay nila. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, ramdam kong nanlalamig na sa akin si Renz. Hindi na siya tulad ng dati.
noong bagong mag-boyfriend-girlfriend pa lang kami. Renz, tayo pa rin ba? Tanong ko sa kanya. Bakit? Tanong nito. Simula kasi nang tumira ako dito sa inyo, parang nag-iba ka na. Bumuntong hininga ito. Ang magiging anak na lang natin ang isipin natin. Wika pa nito. Anong ibig mong sabihin? Nagulat ako sa sinabi niya. Wala na munang tayo. Wika nito. Ano? Akala ko ba mahal mo ko? Biglang kumirot ang puso ko dahil sa narinig ko. Oo, pero hindi sa puntong mag-aasawa na tayo. Pagka-graduate natin ng high school, sa Maynila ako magka-college. Wika nito. Iiwan mo ako. Kami na magiging anak natin. Sobrang sakit na malaman na yun pala ang plano niya. Hindi kayo pababayaan ni na Mami. Padadala niya kayo dito ng suporta. Pwede kang tumira dito sa bahay hanggat gusto mo. Walang anumang wika nito. Renz! Pagka-graduate namin ng high school ay pumunta nga siya sa Maynila para doon mag-college. Naiwan ako sa bahay nila. Nanganak ako nang wala man lang siya sa tabi ko. Sobrang sakit at lungkot na yung kasama ko sa sarap ay iniwan akong mag-isa sa hirap. Tumatawag siya paminsan-minsan para kumustahin ang anak namin. Umuuwi siya ngunit balikan lang. Hindi siya nagtatagal sa bahay. At sa bawat pag-uwi niya, lagi siyang may kasamang babae. Sa ilang taong lumipas, nakailang girlfriend na rin siya. Nasasaktan man ako, ngunit wala naman akong magagawa. Dahil nasa poder nila ako, dahil inalang ako ng anak niya. Wala akong karapatang magalit at magselos, dahil wala na kaming relasyon. Parating ng daddy mo, nak. Dito siya magbabakasyon. Makakasama natin siya ng medyo matagal-tagal. Di gaya ng dati na balikan lang siya sa Maynila sa tuwing uuwi siya dito. Talaga po, Mama? Oo, anak. Tuwang-tuwa ang anak ko. Hello, nandito na ako. Biglang bungad ni Renz. Renz! Masaya akong makita siya. Daddy! Masayang sinalubong ng yakap ng anak ko ang daddy niya. Anak, pakaga nga sa baby ko. Namiss kita ng sobra, anak. Trisha, eto ang anak ko. Wika nito. May kasama ka pala, Renz. Nagulat ako na may kasama na naman pala siyang ibang babae. Siya si Trisha, girlfriend ko. Magkasama kami magbabakasyon dito. Wika nito. Ang pogi-pogi ng anak mo, babe. Kamukhang kamukha mo. Wika ni Trisha. Sabi ko sa'yo eh. Tara, dun muna tayo sa kwarto ko. Mia, hiramin ko muna to si baby ha. Sige. Ang akala ko, masusolo namin siya ng anak ko sa pagbabakasyon niya ng ilang linggo. Yun pala'y may kasama na naman siyang ibang babae at iba na naman ang girlfriend niya. Wala na nga siguro talagang pagbabago ang isang babaero. At ako naman itong si Tanga, patuloy na umaasa na magkakabalikan kami at magiging buo ang aming pamilya. Matagal ka na dito sa kanila? Tanong ni Trisha habang papalapit sa akin. Ha? Simula nang mabuntis ako at pinalayas ako sa amin. Sagot ko sa kanya. So, hanggang ngayon hindi ka pa rin tanggap sa inyo? May paniinsultong tanong nito. Sinubukan ko, pero galit pa rin sa akin ng mga magulang ko. So, hanggang kailan ka dito? Tanong uli nito.
Bakit ganyan ang mga tanong mo? Inis kong balik tanong sa kanya. Alam mo, hindi naman ako galit. Kasi nakaraan na yung sa inyo eh. Tanggap ko naman na may anak na si Renz. Pero parang ang awkward naman yata na wala na rin naman kayo ni Renz. Pero nandito ka pa rin sa kanila? Wika nito. Yun din naman kasi ang gusto ng mga magulang niya. Kami lang ng anak ko at isang kasambahay nila ang nandito. Sina tita tito nasa abroad. Minsan lang umuwi dito. Si Renz naman, laging nasa Maynila. Kaya mas gusto nilang nandito kami ng anak ko. Para daw may nakatira dito sa bahay nila. Paliwanag ko sa kanya. Okay, sa bagay nga naman. Magandang buhay mo dito sa poder nila. Suportado kayo ng anak mo sa lahat ng bagay. San ka pa? Paniinsultong wika nito. Hindi ko yata gustong tono ng pananalita mo. Ano bang gusto mong palabasin? Inis kong tanong sa kanya. Alam mo, kung may konting hiya ka pa kasing natitira dyan sa sarili mo, aalis ka na dito. Dahil wala namang kayo ni Renz. Ha? Sobra akong nasaktan sa sinabi niya. Masakit dahil totoo. Ang kapal ng mukha niyang pagsabihan ako. Wala naman siyang ambag sa buhay namin ng anak ko. Naiiyak kong wika. Pagpasensyan mo na lang. Nagsiselos lang siya. Wika ni Renz. Kung talagang mahal ka niya, tanggap niyang nakaraan mo, maiintindihan niyang sitwasyon. Hayaan mo. Kakausapin ko siya. Wika nito. Huwag na. Mag-aaway lang kayo. Tama naman siya eh. Wala naman tayong relasyon kaya bakit ipagsisiksikan ko pang sarili ko dito sa inyo? Nanay ka ng anak ko. At yun din ang gusto ni na mami at daddy. Dito lang kayo ng anak natin. Wika nito. Uuwi ako sa amin. Baka sakaling napatawad na ako ni nanay. At tanggapin na nila kaming mag-ina. Makikiusap ako na iiwan ko muna sa kanila si baby at magtatrabaho ko para sa aming dalawa. Ano? Hindi mo kailangan gawin yan. At hindi ka pwedeng umalis dito. Magagalit si na daddy sa akin. Kami na lang ang aalis ni Tricia. Babalik na kami sa Maynila. Basta huwag na huwag kayong aalis dito. Wika nito. Narinig ko ang pagtatalo nilang dalawa ng girlfriend niya. Ano? Kararating lang natin dito sa inyo, babalik agad tayo sa Manila? Inis na wika nito. Oo, para walang gulo. Wika ni Renz. Bakit? Nagsumbong sa'yo yung ex mo? Masyado siyang pa-victim. Wika nito. Alam mo, wala kang karapatang pagsabihan siya ng ganon. Dahil unang-una hindi ikaw nagpatira sa kanya dito at hindi mo ito bahay. Wika pa ni Renz. So, ako masama ganon? Galit na wika nito. Sa umpisa pa lang sinabi ko na sa'yong tungkol sa kanila, hindi ba? Wika ni Renz. Oo, at tanggap ko naman eh. Pero parang hindi naman yata tama na habang buhay siyang nandito sa inyo. Paano kung magpamilya na tayo? At uuwi tayo dito sa inyo? Parang wala na akong puwang. Wala na magiging puwang dito ang magiging pamilya mo dahil nandito silang mag-ina. Wika nito. Sa ngayon, wala pa sa isip ko ang tungkol sa bagay na yan. Wika ni Renz. What? So ano tayo? Laro-laro lang? At posibleng maging kagaya niya rin lang ako sa buhay mo? Aanakan mo at iiwan mo rin lang? Galit nitong wika. Babe, hindi sa ganon. Ang ibig kong sabihin, masyado pang maaga para isipin natin ang pagpapamilya. Darating din tayo dyan sa tamang panahon. Wika ni Renz. Kung hindi kami umuwi dito ng daddy mo, hindi ka rin yata uuwi dito sa atin, Renz. Parang pinababayaan mo na yata ang anak mo. No, ma'am. Lagi naman akong tumatawag eh. Lagi kong kinakausap ang anak ko. Tsaka hindi naman siya pababayaan dito ng mama niya. Pero iba pa rin yung nakikita at nararamdaman niyang presensya mo bilang ama niya. Huwag mo na sana kaming gayahin ng daddy mo. Nagkataon lang na sa ibang bansa kami nagkaroon ng maayos na trabaho. Kaya sa lola mo ikaw lumaki.
Renz, alam mo naman ang pakiramdam ng malayo sa magulang, di ba? Kaya huwag mo sanang iparanas yun sa anak mo. Hanggat may pagkakataon ka pa, bigyan mo siya ng oras. Napakalapit lang ng Maynila dito sa atin. Mabibisita mo sila lagi kung gugustuhin mo. Wika ng mami niya. Okay, ma'am. Gagawin ko yan. Sagot ni Renz. Ilang taon na lang magre-retired na kami ng dad mo at uuwi na dito. Gusto sana namin na dito ka na lang sa atin magtrabaho kaya magnegosyo para magkakasama na tayo. Mabawi man lang natin ang mga panahong magkakalayo tayo. Wika ng mami niya. Okay, ma'am. Pag-iisipan ko po kung anong mas mabuti. Sagot ni Renz. Umuwi ang mga magulang niya at nagbakasyon. Sumama rin siya dahil gusto ng mga ito na magkasama-sama sila. Mukhang may lakad ka yata. Wika nito. Makikipagkita lang ako sa mga kaibigan ko. Nakay tita si baby. Siya muna daw ang magbabantay. Nagpaalam naman ako sa kanya eh. Wika ko. Kung manamit ka parang hindi ka nanay ah. Ang iiksi ng suot mo. May panunuyang wika nito. Porket ba may anak na ako, wala na akong karapatang magpa-sexy? Sagot ko. Palitan mo yung damit mo. Para kang bumabalik sa pagka-teenager. Utos nito. At kailan ka pa nagkaroon ng karapatang maanduhan ako? Ang pagkakaalam ko wala na tayong pakialamanan sa gusto nating gawin. Sagot ko. Ha? Bigla itong natigilan. Sige, alis na ako. Baka sakaling magka-boyfriend na ako. Ikaw nakarami na, ako wala pa. Pakitingnan-tingnan na lang ang anak natin. Makabawi ka man lang sa kanya. Wika ko sabay talikod sa kanya. Pagkatapos kong makipagkita sa mga kaibigan ko ay umuwi ako sa amin upang makita at makausap ang mga magulang ko. Nang biglang tumawag si Renz. Hello, Mia? Nasaan ka na? Gabi na. Umuwi ka na. Hinahanap ka na ng anak mo. Alam mo namang hindi sanay ang bata sa amin. Inis nitong wika. Sinadya ko ang iwan siya sa inyo para masanay siya sa inyo eh. Paano? Ikaw itong tatay, bihira kanyang makita. Dahil mas gusto mo pang makasamang kung sino-sinong mga babae mo kaysa sa anak mo. Panunumbat ko sa kanya. Kung manunumbat ka, sabihin mo sa akin ng harapan. Umuwi ka na. Galit nitong wika. Bukas na ako uuwi dyan. Nandito ako sa amin. Okay na kami ni nanay at tatay. Dadalhin ko dito ang anak natin. Gusto nilang makita at makasama. Wika ako. Niyaya kaming mag-beach ni na tito at tita. Nasa dalampasigan ako at pinanonood kong masayang naliligo sa dagat ang aking anak at ang kanyang ama. Mia, ligo na. Hindi ka ba naiinggit sa mag-ama? Enjoy na enjoy sila sa dagat oh. Wika ni tita. Mamaya na lang po tita. Hayaan ko muna sila. Minsan lang silang magkasama eh. Sagot ko. Nako, halika na. Pipicturan ko kayo para naman may makikitang alaala ang anak niyo paglaki niya. Wika nito. Sige po tita, susunod na lang po ako. Sexy mo na. Hindi ka tulad nun patpatin ka. Wika nito at umupo sa tabi ko. Bata pa ako nun eh. Sagot ko. Pero nakabuo na ng bata. Nakangiting wika nito. Kung alam ko lang hindi na sana ako pumayag nun. Sagot ko. Pinagsisisihan mo ba na nabuo natin ang anak natin? Tanong nito. Hindi. Sa lahat ng nangyari ang anak kong hindi ko pagsisisihan. Pero pakiramdam ko kasi nang mangyari yon. Naiwan akong mag-isa. Wala man lang akong karamay. Mula sa pagbubuntis ko, panganganak, hanggang sa pag-aalaga habang lumalaki siya. Yung taong kasama ko sa sarap, nung ginawa namin siya, iniwan akong mag-isa sa hirap. Salamat na lang sa mga magulang mo.
Kung hindi dahil sa kanila, baka mas malala pang dinanas kong hirap dahil sa pagtatakwil sa akin ng mga magulang ko. Wika kong may panunumbat sa kanya. Bumuntong hininga ito ng malalim. Patawarin mo ko kung marami man akong pagkukulang. Sana makabawi pa rin ako sa inyo ng anak natin. Wika nito. Biglang nag-ring ang cellphone ko. Hello, sino to? Ang kapal talaga na mukha mo, no? Nakabuelo ka dahil hindi ako sumama dyan. Anong feeling mo, ha? Happy family kayo? Wika ni Trisha. Nakilala ko kaagad ang boses niya. Ano bang problema mo? Inis kong tanong dito. Nakita ko mga pictures nyo. Nakapost pa talaga sa social media? At sobrang nakaka-insulto sa akin yon dahil ako ang girlfriend ni Renz. Galit nitong Wika. Si titang kumuha ng mga pictures na yon. At saka wala naman akong matandaan na dumikit ako kay Renz. Para magalit ka sa akin ng ganyan. Sagot ko dito. Hindi ka nga dumidikit. Pero halata namang inaakit mo siya. Dahil aminin mo man o hindi, alam kong umaasa ka pa rin na magkakabalikan kayong dalawa. Yan ang dahilan kaya hanggang ngayon ayaw mo pa rin umalis sa poder nila. Nang gagalaiting wika nito. Alam mo, wala akong panahong makipagtalo sa'yo. Si Renz ang kausapin mo, huwag ako. Inis kong wika at pinutol ko na ang tawag nito. Naiinis ako at sobrang nasasaktan. Hindi ko man inaakit si Renz pero sa kaibuturan ng puso ko, naroroon pa rin ang pag-asam na sana'y maging kami uli, na sana'y mahalin niya uli ako. Alam kong mali dahil may girlfriend na siya at naiintindihan ko kung bakit ganoon ang reaksyon ni Trisha. Dahil kung ako man ang nasa sitwasyon niya, masasaktan at magsiselos din ako. Kaya kailangan ko ng magdesisyon upang wala nang masaktan pa. Buo ng desisyon ko. Aalis na kami dito ng anak ko. Wika ko. Mia, please. Huwag. Dito lang kayo. Pigil sa akin ni Renz. Pwede niya namang makita at hiramin ng anak ko. Basta aalis na kami dito. Mia, mas panatag ang loob ko na nandito lang kayo sa bahay. Wika nito. Renz, may sarili din akong buhay. Ano naman ako? Buong buhay ko dito, ginugol ko lang sa anak natin. Habang ikaw, nagagawa mo yung mga gusto mo. Natupad mo yung pangarap mo, nagpapakasaya ka sa mga naging girlfriends mo. Habang ako, nandito, naghihintay. Patuloy na umaasa na baka sakaling magbago ka at ako uli ang piliin mo para maging buong pamilya natin. Alang-alang sa anak natin. Hindi ko na napigilang sabihin ang mga sama ng loob ko. Aayusin ko to. Pangako. Bigyan mo lang ako ng sapat na panahon. Itatama ko ang lahat ng pagkakamali ko. Babawi ako sa inyo ng anak natin. Wika nito. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Pagod na akong maghintay. Ayoko nang umasa sa lalaking sa umpisa pa lang ay iniwan na akong mag-isa. At imposible na yatang magbago pa ang isang tulad niyang babaero. Ayoko nang maghintay sa isang pangakong walang kasiguraduhan. Tutol man si Renz at ang kanyang mga magulang ay umuwi pa rin kami ng anak ko sa amin. Bumalik ako sa pag-aaral. Trabaho sa gabi sa call center, aral sa umaga, at ang nanay ko ang nag-aalaga sa anak ko sa tuwing wala ako. Mahirap mang maging isang working student, ngunit kakayanin ko para sa ikauunlad ng sarili ko at para sa aking pamilya.
Nagbibigay naman ng suporta si Renz para sa anak namin. Kaya ang sahod ko sa trabaho, ang panggastos ko sa aking pag-aaral at para sa iba pa naming mga pangailangan sa bahay. Kumusta ka na? Tanong ni Renz sa akin nang dumalaw ito sa amin upang makita ang anak namin. Okay lang naman ako, sagot ko sa kanya. Natutulog ka pa ba? Tanong nito sa akin. Oo naman. Pagagaling sa trabaho, tulog ng ilang oras, tapos punta sa school. Pag uwi, tulog uli, bago pumasok sa trabaho. Sagot ko dito. Bumuntong hininga ito ng malalim. Hindi mo naman kailangang pahirapan ang sarili mo. Bumalik ka na sa bahay. Nandun naman si Yaya Maring para mag-alaga sa anak natin kapag nasa school ka. Hindi mo na rin kailangan pa magpuyat sa pagtatrabaho mo sa BPO. Ako nang bahala sa pag-aaral mo. Wika nito. Bakit ngayon lang? Tanong ko sa kanya. Bigla itong natigilan. Sa ilang taon ko sa inyo, ginawa mo lang akong tao doon. Para lang may nakatira sa bahay niyo. Iniwan mo ako. Kami ng anak ko. Wika ko. Wala ka naman kasing sinasabi kung anong gusto mo. Gusto mo palang mag-aral, magtrabaho. Wika nito. Dahil hindi ka naman nagtatanong. Hindi mo nga natanong kung okay lang ba ako doon. Kung masaya ba ako sa sitwasyon ko doon sa inyo. Paano mo nga naman pala ako tatanungin kung wala ka namang pakialam sa nararamdaman ko? Oo, nandun ako sa inyo pero pakiramdam ko, inabandona mo pa rin kami ng anak ko. Sumbat ko sa kanya. Napabuntong hininga na lang ito ng malalim. Okay lang ako. Mahirap pero masaya ako. Nagagawa ko yung gusto ko ngayon. Pakiramdam ko nagkaroon ng halagang buhay ko. Nagkaroon ng kwenta ang mga ginagawa ko. At huwag kang mag-alala sa anak natin. Naaalagaan ko pa rin siya. At hindi siya pababayaan ng nanay dito. Mahal na mahal nila ang anak ko. Wika ko. Basta kung nahihirapan ka na at kailangan mo ng tulong, nandito lang ako. Wika nito. Gaya ng sinabi ko sa'yo noon, may sarili din akong buhay. May sarili akong mga gusto. Ayoko nang umasa at maging sunod-sunuran sa iba. Na kung saan ako iwan ay dun lang din ako mananatili at maghihintay. Nagtiis ako. Naghintay. Pero hindi na ngayon. Na-realize ko na marami akong taon na sinayang sa buhay ko dahil sa paghihintay ko. Wika ko sa kanya. Patawarin mo ako. Hindi kita masisisi kung bakit marami kang sama ng loob sa akin. Wika nito. Kaya hayaan mo na ako. Hayaan mo akong gawin ang mga gusto ko. Malaya ka namang pumunta dito kapag gusto mong makita ang anak natin. Wika ko. Malungkot itong umalis. Paulit-ulit niya akong kinukumbinsi na bumalik kami sa bahay nila. Pero ayoko na. Pagod na ang puso ko. Nanatili ako doon dahil mahal ko siya. Kahit paulit-ulit akong nasasaktan kapag umuuwi siyang may kasamang ibang babae. Nagtiis din ako para sa anak ko. Gusto kong lumaki siya na kahit papano ay nakakasama pa rin niya ang kanyang ama. Ngunit dumarating din pala ang araw na mapapagod at magsasawa ka na lang. At ang tanging nais ko na lang ngayon ay ang paunlarin ang aking sarili para sa kinabukasan ng aking anak. Hanggang sa nakapagtapos ako ng pag-aaral, nagtrabaho sa ilang kumpanya at nag-ipon. Dahil ang gusto ko ay magkaroon ako ng sarili kong negosyo at natupad ko yon. Isa sa mga kilalang beauty products ngayon ang aking produkto at ako na rin mismo ang modelo nito. Lalo kayatang gumaganda ngayon. Wika ni Renz. Kailangan eh. Paano kung mapapaniwalang mga customer ko na mapapaganda sila ng produkto ko? Kung ako mismong nag-aalok sa kanila ay pangit. Sagot ko sa kanya. Ang laki na ng pinagbago mo. Wika nito. Lahat naman tayo kailangang magbago
kumpara sa ikauunlad ng mga sarili natin. Sagot ko sa kanya. Parang ako. Nagbago na ako. Pero hindi para sa sarili ko. Para sana sa pamilya ko. Wika nito. Nagulat ako sa sinabi niya. Anong ibig mong sabihin? Nagawa ko na yung mga gusto ko. Natupad ko na yung mga nais ko. Isa na lang ang pangarap ko ngayon. Ang mabuo sana ng pamilya ko. Wika nito. Buo na kayo, di ba? Umuwi na sina tito at tita. Magkakasama na kayo. Wika ko. Ikaw at ang anak natin. Tayo. Tayo ang gusto kong mabuo. Wika nito. Nagulat ako sa sinabi niya. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. May pag-asa pa ba tayo? Tanong uli nito. Napabuntong hininga na lang ako ng malalim. Kasama na rin bang binago ng panahon ang damdamin mo para sa akin? Tanong nito. Hindi ko alam. Basta't pakiramdam ko. Kontento na ako ngayon sa buhay ko. At tanging ang anak ko na lang ang nagpapasaya sa akin ngayon. Pakiramdam ko, hindi ko na kailangan pa ng lalaki sa buhay ko. Sagot ko dito. Wala ka na bang nararamdaman? Kahit konting pagmamahal para sa akin? Tanong nito. Bigla akong natawa sa tanong niya. Kung noon mo sana sinabi ang mga sinasabi mo ngayon sa akin, siguro ako ng pinakamasayang babae noon. Wika ko. Huli na bang lahat para sa atin? Tanong uli nito. Hindi ko alam. Sa totoo lang, wala akong ibang maramdaman ngayon kundi panghihinayang. Na sana noon ka pa nagbago. Na sana noon mo pa inayos at binuong pamilya natin. Noong mga panahon na wala akong ibang gusto kundi ang mabuo tayo. Sagot ko sa kanya. At napabuntong hininga na lang ito ng malalim. May naramdaman akong kirot sa aking puso kung bakit ngayon niya lang ginustong mabuo kami. Dahil ba sa napaunlad ko ang aking sarili at mas maganda na ako ngayon? Hindi niya na ako ikahihiyang i-display at ipagmalaki sa mga tao. Kailangan bang may maabot at may marating muna ako sa buhay bago ako bigyan ng halaga? Bakit ngayon pa kung kailan wala na akong maramdaman? Kumpara sa aking anak, nais ko siyang bigyan ng buo at masayang pamilya. Ngunit sa nakikita ko naman, parang nasanay na rin siya sa sitwasyon namin ng kanyang ama. Hindi ko maaaring pilitin ang aking sarili na makisama sa kanya nang hindi bukal sa aking kalooban. Patuloy akong sinusuyo ni Renz kahit sinabi kong tama na at sapat na sa akin na magkaibigan kami para sa aming anak. Ngunit hindi daw siya susuko at handa siyang maghintay. Kung muli mang manumbalik ang pagmamahal ko sa kanya, panahon na lang ang makapagsasabi nun. Minsan na akong nagkamali noon at ayoko nang maulit pa yon. Maraming salamat po sa pakikinig. Muli, ako si Mia at ito ang aking kwento.